pa natin ngayon, eto hong PhilHealth. Okay, tsaka si Speaker Martin Romualdez. Kasi naman ho, meron ho siyang napakagandang panukalang batas na isinulong. So kahapon start nila sa Congress ng 28th Congress, so pati sa Senate, kanya-kanya sila bawat isa na file ng kanilang mga panukalang batas. 'Di ba? Yung iba tigsa 10, mga ganon. Ngayon, isa ho sa kanyang i-file ay ito pong pagbabago. Actually, maraming pagbabago dyan ho sa PhilHealth na gagawin. Tapos yung mga OFWs na nagre-reklamo kasi sinisingil sila dyan po sa monthly premium payment na hindi naman po nila mapakinabangan. Totoo naman po yun. Diba? Kaya iniisip na lamang nila na hindi bale, para kilananang kinatatang na lang itong hinuhulog ko para may coverage sila. Pero again, iba pa rin yun eh. Kasi ho yung mga seniors natin, libre po yan. Sagot po ng PhilHealth yan. Merong subsidy dyan na binibigay ang gobyerno. Diba? Para ito yung ito na yung sumasalo sa kanilang mga payment. Now, bukod pa ron sa subsidy, maraming sources, 5 hanggang 6 ang sources ng pondo ng PhilHealth. Bukod pa yung galing mismo na sa sa gobyerno mismo. Now, naging issue po ito nung mga nakaraang buwan, yung PhilHealth, 'di ba? So ito ngayon yung mga pagbabago. Ang sabi rito, exemption sa PhilHealth premiums, hindi na kailangang magbayad ng direktang premium contributions ang mga OFW, parehong land-based at sea-based. 'Di ba? Alam niyo, ang panukalang batas na to, nasa RH bill ito eh. Yung paghuhulog and then by tranches na yan, paghuhulog sa PhilHealth. Batas yan na nilikha nito ni JV Ejercito. Tapos inaprubahan din naman agad nito ni Duterte. So hindi nila inisip, paano nga naman yung mga OFWs? Kasi kung nasaan silang bansa, ang mag-provide ng kanilang coverage, yung health insurance na pinoprovide sa kanila ng kanilang mga employer. Diba? So nasaan si PhilHealth? Wala. Wala namang PhilHealth sa abroad. Hindi naman yan katulad ng Aetna International. Diba? Ng ibang mga insurance company. Sabi rito, sa halip ang national government ay magso-shoulder ng kalahati daw po ng contributions habang ang mga employer ay magso-shoulder ng natitirang 50%. So yun po yung panukala. So yung amo sa labas ng bansa, kalahati nito ay sasaluhin nila. So hindi tapos yung gobyerno kalahati sasalo. So hindi po maapektuhan ang revenue para sa pondo ng PhilHealth. Kasi ganun pa rin yung pasok ng pera, yun nga lang, hindi na maaapektuhan, hindi na mag-out of pocket yung mga OFWs natin. Ito ba, pagbawas ng contribution, ang panukalang batas ay nag-uutos sa PhilHealth at DOH na magsama ng mekanismo para sa pagbawas ng premium contributions sa mga alituntunin at regulasyon. So, ibig sabihin, unti-unti ho, yung monthly na mga contributions, pag-aaralan daw ng PhilHealth at saka ng DOH para ito lumiit na lang ng lumiit. Total, dito may nagaan na rin naman di ba? So dito naman ho, pangkalahatan po ito. So kung ngayon, magkano bang binabayaran sa PhilHealth? Let's say 200 pesos. Di ba? So papaliitin pa raw. So imbis na palakihin sa administrasyon ngayon, lalo na itong panukalan to ni SMR, mas paliliitin pa. Sa pagbabawal sa paglipat ng pondo, ito yung naging malaking controversy at nasa Korte Suprema ito. Ito yung panukala na pagbabawal sa paglipat ng reserve fund ng PhilHealth o anumang kita sa National Treasury. Hindi ba yung nakaraan kasi kinuha nila 98.5 billion yata yun? O nakuha na nila yung 60 billion, di ba? May natitira pa, kaya lang hindi na ho pinayagan pa na TRO na yon. Yun naman kagagawa nito ni Recto. Kasunod ng paglipat ng hindi bababa sa 60 billion
ng reserve fund ng PhilHealth sa National Treasury sa nakasalukuyang nakabinbin sa resolusyon ng Korte Suprema. Ito panghuli na hindi nagamit na premium subsidy. Hindi nagamit na premium subsidy. Yung premium subsidy, ito yung pondong ibinibigay ng gobyerno. Nasa Constitution. Nasa mismo kasi yan, batas yan na kinakailangan merong subsidy ang gobyerno, ang national government. Bagay na hindi po ipinagkaloob nitong 19th Congress sa kanila. Sino naputukan? Di syempre yung Pangulo. Pero sabi nito, hindi nagamit ng premium subsidy. Anumang hindi nagamit na bahagi ng premium subsidy para sa mga indirect contributors, ito yung mga inililibre ng gobyerno at matadagdag dito yung mga OFWs. Kabilang rin rito yung mga taga-SK. Sabi, ilalaan lamang para sa pagtaas ng benepisyo o pagpapababa ng mga susunod na premium subsidy. Diba? Sabi nga kanina, pag-aralan daw ng DOH at saka ng PhilHealth, paano mapababa yung monthly na binabayar, monthly premium. Ngayon, so dalawa yung option. Pababain natin yung monthly premium para mas maraming makinabang, makatipid, o taasan natin yung benefits. Ibig sabihin, pag sinabi natin sa insurance sa benefits, yung rate po ng coverage. For example, 8,000 pesos kunwari ang rate para sa isang procedure sa kasalukuyan. So gagawin na nila itong 10,000. Ganon. So kung yung bill ng pasyente ay nasa 8,000 lang, so wala siyang babayaran. Kung yung bill niya nasa 10,000, wala rin siyang babayaran. Kung yung bill niya umabot po ng 10,500, meron siyang 500 na out of pocket. O, diyan sa PhilHealth. O, ganun yung mangyayari. Tapos punta siya ngayon doon sa SWA, ihingi niya ng coverage yung 500, di ba? O bayaran niya na lang. Kung wala talaga, then DSWD sa SWA. I-shoulder nila yon. So ganun po yung laki ng tulong na to. Diba? So yan, napakagandang panukalang batas. Okay. Hindi ko lang maisip ngayon kung ano yung magiging reaction ng mga bumabanat kay SMR. Ito hong ganitong panukalang batas para sa akin dapat ito yung i-certify ng Pangulo natin. 'Di ba? Para mag-take effect kaagad tapos ang Senate, huwag na ninyong epalan kung meron kayong gagawing pagbabago sa version nito. Dapat something na mas makakapagpaganda sa panukalang batas. Yung magpapalakas pa sa panukalang batas, hindi yung pagdating ng BICAM, putya. 'Di ba? Yung author mismo hindi niya na alam kung anong nangyari sa kanyang panukala. Baka imbis na libre yung mga OFWs, 50% sa employer, 50% sa gobyerno, baka ho ang mangyari meron ng percentage sa babayaran yung binawasan lang, may babayaran pa rin yung OFWs. 'Di ba? Dapat mas mapaganda pa yung yung mga madagdagan pa ng mga magaganda yung panukala na to. Total ang PhilHealth naman kasi, 'di ba? May korporasyon 'yan, nag-i-invest 'yan, which is dapat lang po talaga meron silang sariling pera na nagagamit nila sa investment. Nang sa ganon, ito yung magbibigay ng kaperahan sa kanila para ho pambayad sa mga services, mga na-render dun sa mga PhilHealth members. Para hindi na yung hingi ng hingi sa national government. Kapag nagkataon na tenga, katulad ng panahon ni Duterte, problemado po ang PhilHealth noon. 'Di ba? Terrible ang corruption sa PhilHealth noon. Kaya lang ngayon ang ginagawa, ibinabato rito sa administrasyon. Yung corruption noon sa PhilHealth, pilit ibinabato sa administrasyon ngayon. Kaya ang problema sa administrasyon ngayon, alam niyo kung ano nangyari? May sobrang perang hindi nagagalaw ang PhilHealth. Dati, yung pera ng PhilHealth, ninakaw. Ngayon, hindi. Kinuha ng national government, di ba? Kasi kaysa mangutang tayo, yung hindi nagagalaw na pondo, ay kunin natin, gamitin natin.
O di hindi na tayo mangungutang kaysa nakanganga yung pondo. Hindi naman mapipila yung PhilHealth, sabi ng PhilHealth. Kahit kunin nyo yan, wala kaming pake. We can survive. Kasi meron pa kaming pera. Oo. Di ba? Ay, nako. Yung maganda kasing nangyayari sa admin ngayon, sa management dito sa PhilHealth, pilit nilang sinisira. Gusto nilang mangyari parang consistent. Katulad nung araw, may problema ang PhilHealth sa pera, kaya nangyayari, yung dapat pong 2 buwan na, kasi meron lang 60 days ang PhilHealth para magbayad dun sa mga ospital, dun sa mga doctors. At saka ngayon may coverage na ang dental sa PhilHealth. Aba, dati wala yan. Oh, magpa-prophylaxis ka, 'di ba? May coverage ka na. Ngayon noon wala eh. Ngayon meron na. Okay? Kaya good job. Sana pumasa agad tong panukala na to.